Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Hoping nga aga sa aton nga tanan. Good morning Eastern Visayas. Aton oras 4 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Huwebes nga edisyon sa natong programa. Hoping nga aga sa aton nga tanan. Adi nalabat kita magkaterigob para sa usa na naman ka oras nga punusan mga impormasyon ngan balita. Nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service, nagpapabot sa iyo live sa tulong ang mga stasyon, Radyo Pilipinas Borongan, DYES, Radyo Pilipinas Sugod, DYSL, Radyo Pilipinas Kalbayog, DYOG. Kaupod liwat naton ang Philippine News Agency, PNA, ug Philippine Information Agency, PIA. Ari kita para magpaabot sa iyo sa mga balita ug mga notisya, kita masayuran sa kada adlaw nga sitwasyon ug panhitabo sa magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Rehiyon 8. Kita nalayag nga nababatian sa aton mga radyo nga naka-livestream sa naton kada Facebook page ug YouTube page. Dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, kaupod naton sa Master Control, Sara Israel Taro, Joven Cardenas, ngan Engineer FMB, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako luwatan iyo makakaupod, Charmaine Perito Balves. Okay, unahon naton, ad naton makakaupod yan nga aga. Kato kita, kumustahon natin ang sitwasyon sa Eastern Samar na ng mga update tikang dida sa Radyo Pilipinas, Borongan. Good morning, Ate Pan Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay nga aga, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Congratulations, anay ngayon ha. Mrs. Charmaine Perito Balves. Wow, congrats ha. Ginang may bahay ni Engineer Balves. Good Thank morning, you, dahiton mga tigpamatihan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, pinagiton na supervision ni ASM Jean Navilon. Sugad man na Radyo Pilipinas sa Sogod, Southern Leyte, Kuya Aljun Malot, maupay nga aga. Ato na mga kaugrupo dida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, hapangunguna ni SM Dindo Alaras, maupay nga morning. Mga tigpamatig hapon dida, Sogod, Southern Leyte, Radyo Pilipinas. Ngan syempre na ato na ka-PCO, Sir Bong Pedalino, na PIA Southern Leyte, maupay nga aga. Maupay nga aga hato na nga tanan, atipen pumida ito na iyo kahampang, pinaagi ito na partisipasyon ito na Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko DYES sa Borongan. Pangunguna ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Policarpio, ngan sugad man ito na ito na kasugbong didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Okay, all right no, ito na ito na panahon hapag kaya na madarudalumdum kami. Medyo diri good gipasui kay 27 degrees Celsius, cloudy. Madarudampug ito na ito na kalangitan. Nasa rin nga ni Mr. Pag-asa, thunderstorms expected around 2 p.m. Pareho gihapon ini ka kelupano kung natin ka kerulupin na nakaka-eksperyensya kami didihin na matarutarihti, mauran-uran, ang bugos nga sinirangan na Samar. Pero okay la diri naman good yan nga mga oras na tarihti, dilain na cloudy no ito na ato na kalangitan na hapag kaya na. Okay man ito na mga trabaho, eskwela, habugos nga probinsya ito na sinirangan Samar. Paraiman na sked power interruption so far nga ako na nabasa hapag kaya na. Ambot nga ako na ibaliwat nga page hadto na Isamelco. Lugod adto na igin pagawas nga pahibarohan ato na kooperatiba Isamelco nagpagawas na taripahan na kuryente para na bulan han Agosto. Para mga residential consumer, daha 11.83 sa per kilowatt hour na pinakabago ini nga taripa. Samtang adto na para naman no commercial, industrial nga na public buildings, daha 10 sa 40
pesos per kilowatt hour. Salit na sa ring adton Isamelco kung pagbabasehan ang mga naglabay nga bulan, naghabubu na hina por lo menos sa 2 pesos. Ang aton na taripahan na kuryente, tikang inihan na bulan han Abril, kundiin na nakadaadto ngayon han April, 14 ngayon ang aton na per kilowatt hour, ang aton ginbabaydan na mga residential consumer. Iniindara daw inihito na padayon nga pag-ubos naging babayaran generation charge. Kaya ada na laha 5 per kilowatt hour kumparahan sa 6.29. So dako talaga nga pag-ubos por lo menos sa 2 pesos. Transmission system charge naman nga ada na laha 1.77 pesos per kilowatt hour, tikang inihan 2.20 pesos hana bulan han Abril. Tikang naman hana bulan han Hunyo, nga da naman hana bulan han Agosto, nagpapabilin nga adalaha por lo menos 11 pesos per kilowatt hour ang ato na taripa na kuryente, pero nag-ubos gihapon ini kung ikukumpara didahad to na bulan han Abril nga amoan naka-record ngayon adto nasa ringan ato na kooperatiba ni Isamelco, pinakahataas adto hiyaan na bulan han April ang ato na taripa na kuryente para inihan na kananiya nga tuig 2025. Salit kun usa ka nga konsumidor nga nakonsumuhin na 10 kilowatt hour kada bulan, ada por lo menos 120. So maupay na na 120 pesos na imo babayaran han imo konsumo para inihan na bulan han Agosto. Da mga salamat Isamelco hadton pahibaro. Samtang Borongan na Water District, waray naman na paabiso para na pagluyahin na awas sa aton na tubig aton kadatagsa nga panimalay. Salit paglalauman natin nga nakabalik na aton wara nga dahin mahinay nga awas ang tubig. Labi na ini na northern na barangays sa dinhi aton na syudad ito na Borongan. Aparte naman na komunikasyon, okay man daman, sugad man ito na pasi orden, sitwasyon na dinhi na probinsyahan na sinarangan na Samar, nga ni didahad ton dumarang executive legislative agenda, igin report aton provincial director Makasil nga nag-ubos aton total crime incident sa bugos nga Eastern Samar. Ang kanda na January to July ini adto niya igin na report dito January to July 2024 ngan kun ikukumparahan January to July 2025. So dako ini an peace and order indicator, total crime incidents ngan public safety indicator. So gidako ini bulig yang ani inigintago siya adto na bulig partisipasyon hito na komunidad hapag kamayada naton hin maupay nga pasi orden habugos nga probinsya. Samtang haato naman pira nga mga gudti nga mga notisya para hito na nagaantabay hadto na pira nga mga aktibidad hapag sa linurog hiton ka fiestahan hito na syudad hito na Borongan, may dakamo babantayan ka barangay para hadto na mahilig hiton sports, labi na dito naman hakadagatan. May dakita Kayak Carrera 2025. Habaybay Beach iton hiya ang city government ito na Borongan in partnership with Borongan Kayak Adventures. Amuin na magkakamay-ada hin ultimate water sporting event. So yan na ini nga fiesta season kay iton online registration magtatapos na padaman yan nga Sabado, Agosto 30. So may dayni tandem tandem para hiton men's, solo, may daliwat women. Salit bisita kamo nga di naman LG Borongan. Pwede naman online iton iyo naman pag parehistro kay yan na Sabado iton deadline hiton submission of entries. Kabarangay oras nga 14 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Dito na pagalanganin pa adina adto na mga laray uluhan na mga dagko nga mga notisya na likom na DYES News Team.
National Historical Commission of the Philippines, NHSCP, formal nga ginabrihan ang ika-12 nga LHCN Assembly Heritage Conference habungto Hangiwan. Special recruitment activity pag dudumaraon han LG Borongan skilled workers gin kikinahanglan. Samtang Isamelco all set na kapag dumara ni ka 43 nga agma kon annual general membership assembly. Amini ka barangay an ato na mga lara iluhan dagke nga mga notisya kanay detalye aton ilalatag dinhila hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Damang salamat at Pen Pumida sa imo mga pasiunang impormasyon tigang dida sa Borongan Eastern Samar. Sunod naman natin kumustahon sitwasyon nida sa Southern Leyte aton makakaupod Radyo Pilipinas Sugod. Pinaagi kan Kuya Aljon Malot. Good morning, Kuya Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, good morning. Maupay nga aga sa kinatibukang pwersa no sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko DYOG Calbayog. And ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw no diha sa naasoy nga lugar. Likewise, sa line pa nato nga sister station, Ate Pen Pumida gikan sa DYES sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Good morning, Ate Pen. No, morning. and sa kinatibukan nato nga mga kaubanan no diha sa DYES. And of course, salain pa nato no nga ka-PCO ang Philippine Information Agency din matag Webes ato nga kauban ang PIA Southern Leyte pinaagi ni Sir Bong Pedalino. Sir Bong, maadjong buntag no and kamusta diha sa dakbayan sa Masin? Hopefully okay ang tanan. No gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot and kauban nato karon sa Master Control Kuya Rito Cabales. Unahon nato Ate Charmaine, Ate Pen, Sir Bong, ang dagan sa panahon kasamtangan dinhi sa lungsod sa Sogod no. Ato na lamang pong iratsada ang Pacific and Panaon area. Pinasubay sa taho sa ato nga mga kaubanan. No, pinaagi usab sa ilang pagbantay sa ilang mga area nga gitutukan. Wala na kasinati og pag-uwan ang mga kalungsuran karon dinhi sa Sugod Bay, Panaon and Pacific apan anaagi hapon ang hulga no gumikan kay ang ato nga kawanangan puno gihapon sa baga-baga nga panganod mga higala no nga posibleng maghatod og hinay nga mga pag-uwan susama sa ato nga nasinati sa miagi no nga mga adlaw. Although ang low pressure area matud pa sa report kaganina sa Pag-asa taligawas na gyud no sa Philippine Area of Responsibility apan ang habagat padayon nga naghatod og mga pag-uwan sa pipila gyud ka bahin ining ato nga nasod sa Pilipinas. And again sa kanunay nato nga pahinumdom no mag-amping kita mga higala no and make sure nga siguraduon nato nga ang ato nga panglawas protektado usab taliwala nining hulga sa ato nga panahon no and ato nga kining siguraduon nga kanunay kita nga nakasubaybay sa mga weather advisories pinaagi sa pag-follow sa ato nga Pag-asa para kanunay no updated and andam kay kumbaga magsugod man gyud sa husto sakto nga impormasyon mga higalano ang ato nga kaandam sa bisan unsa nga klase sa emerhensiya no. And we are emphasizing nga dapat ngadto sa Pag-asa lamang or sa uban nga mga lehitimo nga mga sources kay karon no grabe ang proliferation niining mga fake news gihapon diha sa ato nga kining daghan nga mga platforms no online platforms. So make sure to discern kung asa lamang ang tinuod aron usab dili maghatag og kabalaka mga kaigsonan. Samtang sa ato nga update sa linya sa kuryente ato nga gilili no ang Facebook page sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco apan walay naka-schedule no nga power interruption para sa karon nga adlaw nga Huwebes. But dili gihapon magkumpiyansa mga higala no susama sa mga instances sa nakalabay nga mga adlaw adunay mga unscheduled no kining dili nga ni nato malantaw no kung baga wala na anticipate nga mga problema no ginagmay nga naka-cause og pipila ka mga oras nga power interruption. So make sure to follow no ang ilang kining
kining Facebook page aron updated sa mga notices and advisories gikan sa Suleco. Kay kining miscommunication, no, grabe baya gyud ang kining abtan niini, no? Bisag unsa na lamang nga mga panultihon ang mabuhian gumikan kay wala ko na pasabot. But again, no, follow lamang ta sa ilang Facebook page. But unfortunately, usahay po dili communicate dayon hinungdan nga maka-cause og kining miscommunication. No, we are hoping mas ma-improve pa ang kining pag-communicate ni ining susama nga mga unscheduled nga mga advisories, mga power interruption, mga higala. Samtang sa ato nga supply sa tubig dinhi sa lungsod sa Sogod, walay naka-schedule, no, nga water interruption ang ato nga Sogod Water District. Kadto raning nakalabay nga Agosto 20 apan nahibalik na. But dito sa ato nga mga area sa Pacific mga higala, no, partikular sa Silago kagahapon adlaw nagtaho ang Water District nga adunay pipila ka mga barangay ang naapektuhan ang supply sa kining tubig gumikan kay ang tubo na buak, no, human kini na I think naigo sa kahoy, no, nga natumba ingon ana nga mga instances mga higala, no, hinungdan nga ang ato nga mga personahe sa water mga kining sa water personnel, no, dali usab sila nga nagpahigayon og pag kining ayo sa naasoy nga kining naguba, no, nga linya sa tubig. Kay importante magyud ang kining tubig mga higala sa atong inadlaw-adlaw, no, nga panginabuhi kay lisod pod o bahala na walay kuryente, no, kung kaysag tubig ang mawala gyud kay ang tubig sa bisan unsa nga lihok gikinahanglan mga kaigsunan. So para usab sa inyo nga mga localized nga mga advisories in terms, no, sa mga kining water advisories, please na lamang sa pag follow usab sa inyo nga mga local government units kay for sure ipasabot diha mga higala, no, ang kung ugaling aduna may naka-schedule nga pangayo sa inyo nga linya sa tubig or mga emergency nga mga interruptions. And subli nato nga panawagan mga higala kay ang ato nga school-based immunization program padayon gihapon karon, no, ang mga personahe, daghang salamat sa mga personahe sa RHUs and sa ato nga mga barangay health workers and sa mga magtutudlo kinsang hingpit nga no suporta ni ining school-based immunization program, no, aron gyud mabakunahan ang mga eligible nga mga bata, no, batok ni ining measles, rubella, anapa kining tetanus, diphtheria og kining human papillomavirus mga higala para sa mga babae nga nag-edad, naa sa grade 4, no. So mga ginikanan ato nga panawagan nga suportahan ang kining kalihukan hangtod pa kini sa buwan sa Setyembre, matud pa sa Department of Health, no, ato nga suportahan, ato nga ihatag ang ato nga pagtugot aron maproteksyonan, mahatagan og proteksyon ang inyong nga mga bata batok sa nagkadaiya nga mga sakit. Alright, ug para sa uluhan sa mga kalambuan, mga balita nga ipadangat sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa adlaw nga Huwebes, Agosto 28 tuig 2025. Life-saving skills sa Barangay Emergency Response Team gipalambo sa MDRMO Silago, Southern Leyte. Leadership Summit sa mga kabatanunan sa St. Bernard, Southern Leyte nagmalampuson. Sifag training gipahigayon sa Tomas Opo sa Southern Leyte. 1,500 ka mga sakos sa baratong bugas giandam sa probinsya sa ikatulong hugna sa Rice for All program. O katapusan nato nga balita mga higala nga ipadangat para sa karon nga adlaw, 8th Provincial Health Board meeting sa Southern Leyte gipahigayon. Kanang inyong atangan kay sa mga pagbalik kompletong detalye sa naasoy nga mga balita ang among ihatod dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Damang salamat kay Aljan Malot sa mga updates tigang dida sa Sugod, Southern Leyte. Sunod naman naton, bisitahon aton igka si PCO, tigang dida sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte, pinagi kan Sir Bong Pidalino. So Sir Bong, adi excited na naman kami para mahibarasan ng mga patrivia para yan na nga semana. So again, good morning, Sir Bong Pidalino. Good morning, Eastern Visayas.
Maayong buntag usab diha kanimo Ma'am Charmaine Perito diha sa atong KPCO Radyo Pilipinas, Radyo Publiko DYOJ Kalbayog ug ingon man sa atong mga kauban sa buhat diha nga maong Sibyaan. Salamat kay excited sab kag mag-atang sa gamayng trivia nga atong yung paningkamutang ikadalit basta maka-live tag report dinhi sa Huwebison nga edisyon sa atong Good Morning Eastern Visayas radio program. Maayong buntag sab diha sa atong mga KPCO sa DYES Burungan. Morning, sir. Ben Pomida. Yes, excited liwat kami didi, Sir Bong. Oh, okay. Thank you sab kayo, no? Salamat sa atong mga kauban sa buhat sa biyang dapita. Og ingon man, sabay pabor-pabor akong kap-probinsyano diya sa DYSL Sugod sa Noliti si Sir Aljon Malot. Good morning, Sir Bo. Sa atong mga kap-PCO o sa atong mga kauban sa buhat diyang dapita. Ingon man, sa atong mga suping tigpaminaw sa bisan asang dapit sa tibuok kalibutan o sa tibuok Eastern Visayas at buok bisan asa na lang, no? Bisan sa tibuok universe nga makasamba, maka-tune in sa live stream ni nga itong Huwebison edisyon o sa matag adlaw. Nga di ko nila mahingpit ang adlaw kung dili makapaminaw ni nga itong mga segment sa balita atong panghinaot nga na kamong tanan diha sa kapiskay sa inyong panglihok-lihok panahon diri sa Dakbayan sa Masin. Slightly raining na ay tutaliksik halindahaw. Unya matagaron ug unya mobitlisi usab ang haring adlaw apan ang atong dagat nagbawd-bawd gyud. Rough seas dili maayo nga managat ang atong mga kaigsonan ayawin taon mo pamugos kay lagi delikado ang pagadto sa dagat karong panahona. Samtang sa atong sitwasyon sa kuryente nagapon tay brownout ng ka-schedule karon diri lang sa Dakbayan sa Maasin. Suba silang paibaw sa taga Soleco. Nagasige na karong buntaga 5 a.m. to 7 a.m. Unahuman na dahil nagpaputob lang Manila City. Diri sa may sentro. Luz Permasing at sa Mantahan to Pasay area. Unya padung sa Maria Clara mulungtad pa hangtod alas 10 sa buntag. Maaraman sab niya ang ilang announce karon nga water interruption naman. Power interruption. Samtang atong pahibaw sa daing ang Soleco, maoray buktong electric cooperative sa Region 8 nga naapil nining talagsaong programa sa Department of Energy. Gitawag ni locally funded project Total Electrification Program. Laktod pagkasulti, maugon ni ang sitio electrification program sa una. Then, ang DOE na ang ma-implement, dili na ang National Electrification Administration. Sa side sa Soleco, doon ay mga 23 kasityo ang gikatakdang masugan. Sud kanong tuiga, ug mahipno ni nga mga transaksyon, mga documents. Mo represent ni 500 ka mga households o mga 43 million ang ginini ang budget. So mo ligid ay giingon madugangan nabod ang ilang mga konsumidor, madugangan nabod ang dunay mga reklamo ug dunay mag-brand out. Pero sagdi na lang no inana mi gyud ng life. Samtang sa pikas bahin sa atong kahimtang sa Kahapsay Kalinaw, kalos Ginoo diri sa Dakbayan sa Masin, kugihan kayong atong mga kapulisan o sa probinsya. Upat ka bypass operation yun ang ilang nahimo karong simanaha. Diha pa'y minor nga dadakpan. Samtang diha po'y pusil nga gi-surrender. Barangay Bugo, Pulos Bugo, diri sa Masin, dito po sa Tomas Opos. 38 kalibre sa Masin, 45 kalibre dito sa Tomas Opos. So kudos sa itong mga kapulisan, no? Sa ilang tinguha gyud nga maapsay nga itong peace and order. Kaya lang sa tubig, dili naman ay katingad-an ngadtos mga tumoy nga bahin. Wa gyud agas in town. Magkagwanta na kagabi kay bisan magtuto na lang basta makapondo. Asag di lang. Mao na nay bag-ong normal pod diri sa Dakbayan sa Maasin. Samtang sa dili pa sa atong nagbinugto nga uluhan ato nang ihatag ning gitangan nga gamayng trivia. Survivor sa Titanic nahimong tennis champion sa US.
nakadaog pa og Olympic gold. Natong tuig 1912 human nalunod ang barkong Titanic, usa sa mga naluwas mao si Richard Norris Williams. Daghang oras ang giagwanta giantos ni William samtang naglutaw sa dagat nga murag naa sulod sa refrigerator kay full volume ang kabugnaw gumikan sa freezing waters. Saya ng pagkaluwas gi-recommend sa mga mananambal mga doktor nga ang tiil ni Williams nganing tikig na kay murag ice na putlon kini. Wa mosugot si Williams, mao hinoy ang gihimo ang kanunay nga paglakaw aron mawala ang gibating binhod ug sa ngadto-ngadto mahibalik ra ang sirkulasyon sa dugo. Duha ka tuig ang nakalabay human sa hitabo hingpit lang naayo ang sakit nga tiil ni Williams ug gani nakadaog siya sa US National Tennis Championship sa mga tuig 1914 ug 1916 ning daog sab siya sa Wimbledon doubles title sa tuig 1920 ug sa tuig 1924 na dughit nagyud niya ang medalyang bulawan sa Olympics. Tungod lamang kay wa siya mosugot na putlon ang iyang tiil. Anindot kaayo nga desisyon. Samtang sa sports kapon nga tennis, subok palandongon nga napalta na in taon ang Cinderella finish unta ni Alex Yala. Ang iyang katapusan kontra kag PA ba to? Kanyang kadlawon si taga Spain nga si Busca. Mo nakabuskag in taon sa iyang tinguha. But before that, malipayon kayo ta no. Abisa pa sa kapilihan ni Alex Yala karon. Kay siya ang bugtong Pilipina nga naka-Grand Slam dito sa US Open Tennis Championship. Busa ato gyapon siyang ikapasigarbo. Alinata sa atong nagbinugtong uluhan, SSS nakikpinirmahay og MOA tali sa SBMPC LGU Liluan. Isip authorized collecting agents pag-agni og dugang pa ang mga SSS members. Kini ang angay huwatan sa atong mga tigpaminaw igbalik sa tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Bong Pidalino sa nimo mga pasiuna og trivia para na nga adlaw Huwebes. Alright, dinhi naman sa syudad sang Calbayog aton anay unahon kamutangan sa naton panahon. Okay, seman gihapon sa Borongan, madampo ganamong kalangitan didi among temperatura sa 28 degrees Celsius, pinakahumubo sa 24 degrees, pinakahitaas sa 31 degrees Celsius. So nagpabisa noan Pag-asa sa ato nakita kanina sa naragin pagawas nga General Flood Advisory number 20 para dinhi sa Region 8 Eastern Visayas. Okay, so maghirot kita sini nga malain nga epekto sa panahon nga aton eksperyensya dinhi sa Visayas. Ngan partikular sa Northern Samar, okay, bantayan naton ang mga river nga posible maapektuhan sa Northern Samar dida sa Katarman, Bugko, Pambuhan, Katubig, Palapag, Mawo, and Gamay. Dinhi naman sa probinsya sa Samar, sa Basay, Silanga, Kalbiga, and Hibatan. So aton mga naukoy harani sa ubos san bundok o adto san mga low-lying areas sa harani sa mga river nga na-mention naton, mahugot nga bisuhan nga magin alerto kontra san posible nga pagbaha o pag-anas san tuna. Ginabisuhan gihapon ang mga local nga CDRRMOs, MDRRMOs nga magpabilin nga nakabantay para dagmit nga makabaton san in kasong emerhensya kun kinahanglanon. Of course, sa ring panikuya Aljon Malot, importante nga magkuha lang kita sa impormasyon tikang mismo sa Pag-asa para sigurado nga waray fake news kita nga makukuha. So lan gihapon kita nga tanan mag-monitor sa mga balita ug likyan anay ang pagbiyahe sa mga peligroso nga mga oran labi kung nag-uuran sa iyo mga lugar. Okay, update sa namon pagtagatubig dinhi sa syudad sang Calbayog. Calbayog Water Company Incorporated, so good news sa mga MCOs waray service advisory nga ginpalusad. Hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update pagtaga kuryente sa Melco Uno, so good news sa mga MCOs
waray luwat service advisory duro-diretso ang serbisyo San Samelco 1. Alright, para sa mga balitang naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Santa Margarita suportado ang franchise renewal San Samelco 1. Mga PDL sa Northern Samar Provincial Jail gintagan oportunidad nga magpadayon sa pag-aram. UN International Organization for Migration Philippines nagbisita sa Northern Samar. Posible nga mga interbensyon ginhisgot kaupod ang gobyerno probinsyal. Ngan 1,666 nga mga individual benepisyaryo sa NACA program sa pagsanghan. Iniaton nagdedetalye sa aton pagbalik sa second part sa natong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 37 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Yan para sa detalye sa naton mga balita aton unahon Radyo Pilipinas Borongan, pinaagikan Atipen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Nga mga salamat, Charmaine. Ang tisa nato na balita, ato na na-greet na nato na mga ka-livestream, Franz Navarrete Probe, Jerly Ladjawa, Guerra, Jenna Golmatico, Ati Mern sa Portesa, maupay nga aga. Dinaadto na siyahan nga notisya, National Historical Commission of the Philippines, formal nga ginabrihan na ika-12 nga LHSCN Assembly Heritage Conference, habungto naggiwan. Ada natin report. Radyo Pilipinas report. Sobra sa kagatos nga mga representante tikang local history and heritage organizations ug academic institutions sa nagkatitiro kagiwan para ni ka-12 nga General Assembly han Local Historical Committees Network LHCN ngan 2025 National Conference on Local History and Heritage nga ginorganisar han National Historical Commission of the Philippines NHCP. Ang tulo ka adlaw nga katitiro nga gindumara pakigsumpayan han lokal nga pamunuan han giwan
ngan Eastern Samar State University inagtikang dinhan Agosto 26 pinaghin welcome dinner ha makasaysayan nga Immaculada Conception Church. Iginpakita dinhi ang mga presentasyon han Eastern Samar State University Dance Troupe ngan ang simboliko nga Kuratsa Dance nga pinangunahan ni Mayor Annalisa Gonzales Cuan ngan NHCP Chair Regalado Trota Jose Jr. Tinambong gihapon ha aktibidad hiraanay NHCP Chairs ang Beth Ocampo ngan Maria Zerena Jukno kaupod higiwan Councilor Kina Cuan Mabanzag. Siyahan nga higayon ngan Eastern Visayas ang nag-host hindi nga tinuig nga pagkatitirok. Ang giwan nga kilalado nga lugar hansyahan nga pag-abot han Armada di Malocon ni Ferdinand Magellan di dan 1521 ngan kundiin hamumutang ang Giwan Church usa nga gindeklarar nga National Cultural Treasure ang nagserbi nga makasaysayan nga venue. Ang General Assembly di dan Agosto 27 insumentrohan presente nga kahimtang han lokal nga kasaysayan ngan panurundon han nasod ngan mga paagi ha pagparig-un han kooperasyon han mga stakeholders. Hiton Agosto 28 yan ang adlaw nga dabuas Agosto 29 magkakatitirok ang mga partisipante ha teatro makaandog han Eastern Samar State University Giwan Campus para han duha ka adlaw nga national conference. May tema nga pagsasakabataan ng kasaysayan at pamanang Pilipino, kasumpay ni han Year of the Youth in Philippine History, gintatagan doon han conference ang papel han kabataan, hapagpasamuak ngan pagsustiner han kasaysayan ngan panurundon para ha bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa unang balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod Leadership Summit sa mga kabatanunan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nagmalampuson. Ang detalye hatod ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nagmalampuson na ang tulo ka adlaw nga Kampo Kabataan Leadership Summit sa mga kabatanunan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nito Agosto 22 ngadto sa 25 nito iga. Ubos sa tema nga Future of Hope, Youth of Tomorrow, tingwa sa kalihukan nga hatagan og kaalam o kahanas makabatan-unan nga andama sila nga mahimong umaabot nga leader og kaabag sa pag-uswag sa komunidad. Gibutyag ni Local Government Unit Staff Clef Joseph Jaime 5 sa Radyo Pilipinas nga naa sa 87 ka mga batan-on sa naganang barangay sa lungsod. Apil na ang duha ka representante sa tribong Manwa aktibong misalmot sa kalihukan. Gipanguluhan ang aktibidad ni Local Youth Development Officer Rodelan Sigura o may pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan President Jo Marie Pamon uban ang suporta sa lokal nga pagamahanan sa pagpanguna ni Mayor Edito Mulig ug sa 14th Infantry Avenger Battalion sa Philippine Army. Sod sa kalihukan, adunay gipaygayon nga mga indigay sama sa folk dance, solo ug duet singing contest ug palak. Aduna usab espesyal nga mga pasidungog sama sa Most Disciplined Camper, Most Energetic Camper, Best in Teamwork, Most Participative Group, Early Bird Camper ug uban pa. May tambong usab ang mga opisyal sa probinsya isip pamatod silang suporta sa kabatanunan na mahimong mga lider nga dunay malasakit, responsibilidad ug klarong pananaw para sa mas maayong kaugmaon. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, dinigyapon sa lalawigan sa Southern Leyte, lain na usab nga kooperatiba, ingon man local government unit ang nakigtambayayong sa Social Security System, SSS, sa tinguha nga mas daghan pa ang magpamiyembro. O kini mao ang St. Bernard Multipurpose Cooperative, SBMPC, ingon man ang munisipyo sa Liloan ning lalawigan. Sud lamang sa usa ka adlaw, pagkaadlawng Biyernes, Agosto 22, usa kasabutan pinaagi sa Memorandum of Agreement kun MOA ang gilagdaan sa mga kadagkuan sa masig kahabig. Una pagkabuntag kadito gipahigayon sa Kisbon Restaurant lungsod sa St. Bernard ug ikaduha pagkahapon dito sa Municipal Hall lungsod sa Liloan. Nagunang tumong sa maong kasabutan sa panig sa SBMPC mao nga kahatagan og kasayon ang ilang mga membro nga daanang dunay SSS na dili na makagasto pagbiyahe pa sa maasin aron lang pagbayad sa kontribusyon kay ipaagi naman lang kini sa kooperatiba. Dugang pa mao ang pagdasig ug uban pa nga magpamembro na sa SBMPC ug sa ingon
magpasakop na sab sa SSS aron makatagamtam sa mga benepisyo ni abot sa panahon. Ikatulo na ka kooperatiba ang SBMPC nga nakigmuha sa SSS. Una ang Leyte South Co-op sa Pintuyan o ikaduha ang San Jose Parish Multipurpose Cooperative sa Matalom, Leyte. Kabahin sa Liloan LGU, ang mga empleyado mahimo na magpasakop sa SSS pinagi sa munisipyo, regular man, casual o job order. Si Atty. Porfirio Saridaga Jr., SSS Vice President for Visayas Central 2, kuyog ni Roselyn Pilapel, SSS Branch Manager, o Victor Mular, ang Section Head, mo'y may pirma sa panig sa State Pension Firm. Sa SBMPC, ang may pirma mao sila si Berhel Saludo, General Manager, Goldwyn Aribalo, Chairperson sa Board of Directors, ug Jocelyn Empino, ang ilang mamahandi. Samtang sa panig sa Liloan LGU, si Mayor Juna Adan ug Vice Mayor Sherlita Chong mao'y namirma. Nasayran gikan kang Gerson Gutierrez, Information Officer sa SSS Masin, nga bugtong ang Liloan na lang sa tanang LGU sa probinsya, mao ang katapusang nakapirma og MOA. Sa mubong programa, sa wa pa ang pagpinirmahay, nagpasalamat si Salidaga sa mga naumol nga kolaborasyon tali sa Co-op o LGU Liloan. Samtang gipaniguro sab sa mga opisyal sa SPMPC, kadaghanan sa dulaan nila ka 18,000 members mapasakop sa SSS. O ngani na may 700 ka membro ang mga SSS members na daan. Kabahin sa LGU Liloan, paningkamutan nilang Mayor Adan o Vice Mayor Chong sa pagpasabot unsa ka mahinungdanon ang mga benepisyo sa SSS aron maingganyo magpasakop ang mga regular man mga job orders nila nga mga empleyado. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan sa mga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Santa Margarita suportado ang franchise renewal sa Semelco 1. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Suportado sa Sangguniang Bayan sa Santa Margarita ang aplikasyon sa Summer 1 Electric Cooperative o Semelco 1 para sa renewal o extension sa nila franchise agud magpadayon sa operasyon como primera nga electric cooperative sa una nga distrito sa Samar. Sa bisa sa Sangguniang Bayan Resolution No. 58, Series of 2025, ginpahayag sa Konseho, anera marigon nga suporta sa aplikasyon sa Semelco 1, ngan ginhangyo sa Kongreso san Pilipinas, ngan kan Presidente Ferdinand Marcos Jr., nga hatagan ini san panibago nga 25 katuig nga prangkisa. Basar sa resolusyon, ginkilala ang Semelco 1 como usa nga AAA electric cooperative nga may masobra 81,000 nga miyembro konsumidores ug may peak demand nga 20 megawatts. Lain sini nakag-record liwat ang kooperatiba sa average system loss nga adunla sa single digit tikang tuig 2017 hangtod tuig 2024 nga masamubo sa gintalaan nga 10.25% system loss cap sa Energy Regulatory Commission. Katuyuanan san panibago nga prangkisa nga mas maparig-on ang serbisyo, mapahamubo ang sukot sa kuryente, ngan mapadayon ang mga proyekto sugad sa renewable energy ngan social programs para sa mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Pagkadugangan nga notisya, special recruitment activity pag dudumaraon han LG Borongan skilled workers gian kikinahanglan. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Magdudumarin duha ka adlaw nga special recruitment activity sa rayang lokal ng pamunuan ng syudad ng Borongan ni Pinagyan Public Employment Service Office sa Peso, Borongan City. Kapartner ang Principalya Management and Personal Consultants Incorporated na pagbubuhaton na Labian City Hall na titikangan niya ng adlaw Huwebes, Agosto
Agosto 28, alas 8 tagang aditon alas 3 sikulup. Ang nasabi nga recruitment agency, nagkikinahanglan ng skilled workers parang kadagmitan nga trabaho nga talangyaw, sugod and painters, technicians, mechanics, automotive light, nga adtuhan nasud Australia, laborers, drivers, o mga mason, general cleaners, nga adto naman Qatar, auditors sa Bahrain, cleaners sa Slovakia, mechanics sa Angola, og food and beverage service workers, mga barista, waiters, ug waitresses nga adtuhan nasud Kuwait. Ginpipihon lokal nga pamunuan nga anhinuman nga recruitment agency nga magdudumarin SRA syudad in lehitimo nga agency nga lisensyado ang Department of Migrant Workers DMW nga may da katugutan tikang nga DMW himpagdumarin SRA syudad nga may da kaakibat nga job order nga gino-offer nga job opportunities. Sanglig ginaawhagan sa Borongan City ang mga interesado mag-apply pumakada sa City Hall lobby na nasabi nga adlaw para mas tukib nga kasayuran. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, SIFAG training gipahigayon sa Tomas Opo, Southern Leyte. Anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas report. Ang Bureau of Fire Protection kung BFP sa lungsod sa Tomas Opo, Southern Leyte ubos sa pagpangulo ni Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Ariel Caindoy, nagpahigayon ng pagbansay sa Community Fire Auxiliary Group kung SIFAG sa Barangay San Agustin ganitong Agosto 23, 2025. Ang ayong masayran nga ang nagunang responsibilidad sa SIFAG mao ang pagtubag sa mga lokal nga insidente sa sunog, samtang ang BFP responding team anaa sa transit o sa pagpalambo usab sa kaluwasan sa komunidad. Inubanan sa giya sa BFP ang SIFAG o sa kanika-structured nga organisasyon sa mga voluntaryong residente nga gihugpong sa sityo, purok sa mga kasilinganan o sa daghan nga mga panimalaysaw sa kabarangay. Sila pagabansayon o gabantayan sa hingtungdang istasyon sa kabumberohan pinagi sa gitudlo nga bumbero sa barangay. Sa nahitabong pagbansay, gipahigayon ng lecture mahitungod sa fire safety o gikat-on sa mga residente ang paggamit sa fire extinguisher, fire hose o ang mismo nga pagpatay sa kalayo. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Mga PDL sa Northern Samar Provincial Jail gintagan oportunidad nga magpadayon sa pag-aram. Pamatiyan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Ginlansar ang senior high school program sa sulod sa Northern Samar Provincial Jail diin 23 nga persons deprived of liberty PDLs ang naka-enroll sa pilot class pinaagi sa alternative learning system. Sumala kan OIC Provincial Warden J. Kinson Asiboche, ini nga programa magbubulig sa PDLs nga makapreparar para sa otro nga pagbalik sa sosyedad ngan makalikay sa pagbalik sa krimen. Suportado ini ni Gobernador Harris Ongchuan pinaagi sa iya serbisyong HCO Development Agenda na nagtatarget maghatag edukasyon ngan panginabuhian bisan sa pinaka-marginalized nga sektor. Ang klase ang bubuhaton sulod sa napulo kabulan nga magahatag doon sa life skills ng vocational training ug tututduan sa mga maestro tikang sa Acereda Integrated School nga harani sa Bubon. Ining inisyatibo nagpapakita nga sa Northern Samar waray ginpapabayaan bisan sa sulod sa Provincial Jail. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Samar Electric Cooperative isang Melco all set hapag dumara hanika 43 nga annual General Membership Assembly kon agma. Ang detalye ato na pamatian na report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Andam na ni Eastern Samar Electric Cooperative kun isa Melco hapag dumaran ika 43 nga annual General Membership Assembly kun agma yan nga maabot na Sabado, Agosto 30. Inan iginanunsyo ni Mr. Alan Anir, ang Chief and Member Education and Co-Promotion Division ng isa Melco nga nakaymangrawan Radyo Pilipinas Borongan Kakalop. Sigun kan Anir ang aktibidad inbubuhatan na tulong nga dagko nga venue para masiguro ang partisipasyon tika nga
nga magkalain-lain nga distrito. Ha Eastern Samar State University kan avid gym para haton mga member consumer owners di kang habungtuhan sulat nga tutubtub hahipapad. Baybay Boulevard di syudadhan Borongan para haton mga MCO di kang habungtuhan San Julian nga diha Borongan nga tutubtub habungtuhan Llorente. Ngan kinapundan auditorium para haton mga MCO di kang habungtuhan Hernani nga tuhagiwan tubtub halawaan. Pulong ni Aner ini nga tinuig nga General Assembly amin usang importante nga katitirok nga nagtutugot ha mga MCO nga hibaruan ang kahimtangan kooperatiba, lakip na ang performance, financial report, mga plano para tidaraon ngan mga importante nga desisyon. Laabot lahin yan Assembly inahatag liwat din oportunidad ang mga MCO nga magpahayag ang ira concern, magpakiana, maghatagin suhestyon nga to mismo ha management ngan board of directors. Pinaagyan partisipasyon han mga MCO posible gihapon nga bumoto sira ha mga proposisyon sugadhan pagbaguhan polisiya, bylaws ngan iba pa nga inisyatiba. Ang registration in matikang alas 7 hiton aga nga diton alas 12 haudto. Ang maatinder in kinahanglan nga magdarahin ID o identification card ngan latest nga power bill July 2025 o resibohan pagbayad. Samtang imbitadon okasyon hera APIC Party List Representative Sergio Daguok ngan mga lokal nga opisyal han probinsya hera Governor Ralph Vincent Ivardoni, House Minority Leader Marcelino Libanan, Congressman Sheen Gonzales, Borongan City Mayor si Ivan Dayan si Agda ug iba pa. Ngan para maging marisyo ang Annual General Membership Assembly sugad han hinaaraan iniinlalakipan hin raffle draw din ang maswerte nga maatinder nga MCO in pwede makadaog sa kasako nga bugas, gadget, electrical appliance nga dahin motorsiklo nga papremyo. Kasumpay hini ginaawhagan ni sa Melco Management ha pamumuno ni General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio ang aktibo nga partisipasyon han kada MCO. Kumuusa nga paagi han pagpahayag din suporta at transparency, partisipasyon ngan accountability han kooperatiba. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Daisy Bilizar nga unahan tanalano panamilit temporaryo para na partisipasyon na DYES Radyo Pilipinas sa Borongan. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey nga na siyempre anato na nagiyan na kaupo di Master Control Coach Yufem Buna Jr., News Contributors Daisy nga Ate Sok, nga siyempre pasalamatan naton ito naton mga ka-livestream yan na Jean Rose Obalde, Jennifer Golmatico, Sela Cristina, Jerly Ladjao Guerra, Franz Navarrete Probi, nga natin Mern sa Portesa, inihi Ate Pen Pumida, utron na sa ring. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa katapusan nga balita, gikan sa Radyo Pilipinas sugod 1,500 ka mga sakos sa baratong bugas giandam sa probinsya sa ikatulong hugna sa Rice for All program. Para sa kompletong detalye, anang report ni Miss Dalia Abiera Ore. Radyo Pilipinas Report. Mukabat sa 1,500 ka mga sako sa bugas ang giandam sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte alang sa usa ka adlaw nga paglunsad sa kadiwa ng probinsya Rice for All program kaghapong adlaw Agosto 27 sa Barangay Asuncion, Masin City, Southern Leyte. Nasaran nga human sa malampusong pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa Barangay Kumbado, gisundan kini dayon sa mga laing barangay sa syudad. Kinisubay sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maghanjag og baratong kilong bugas para sa katawhan. Matod pa ni Governor Damian Mercado, kinsa mao'y nanguna sa kalihukan tumong sa programa nga makapag-apod-apod og barato, maayo og kalidad nga bugas alang sa tanang Southern Iteños. Nasaran pinaagi ni Ma'am Joanna Clau sa PR Department nga anaa sa kapinkun kulang 700 ka mga pamilya ang nakabenepisyo sa tag 20 pesos nga kilong bugas. Sa unang impormasyon gikan kang Provincial Administrator Engineer Nelson Tan, anaa sa 39 million pesos ang gialokar sa probinsya ug sangguniang panalawigan aron suporta ng implementasyon sa programang Benting Bigas meron na sa presidente. Ang mga bugas nagikan sa lokal nga mag-uuma sa St. Bernard ug Hinunangan. Paritagikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
O mga kato mga kaigsunan ng mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa Webes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa itong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa makausa pa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. O usap sa ngalan sa atong Regional Head, Rian Arinto sa Philippine Information Agency. Kini si Bong Pidalino, magpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, na atong episode nga ito naman. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat at ipan bumida tigang nila sa Radyo Pilipinas Borongan, Kuya Aljon Malot sa Radyo Pilipinas Sugod, ngan Sir Bong Pidalino tigang naman sa PIA Southern Leyte. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, sa aton tagkontrabuar balita Suzette Bratancio, mga nakaupod naton sa Master Control, Ezra Eltaro Joven Cardenas, ngan Engineer FMB, ngan sangaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyon nakaupod at Charmaine Perito Balvez. Buwas naman kita magkatirigob, Viernes ng edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Calbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Bibigay